Ayan. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to our perfect training para sa iyong business na I'm sure kailangan mo talaga to para mag-grow na mag-grow na mag-grow ang iyong Usana business. Lalo na ngayong 2026. Hello everyone! Magandang gabi. And we are now watching from different parts of the world. I guess may mga iba't ibang parte tayo ng bansa din. Can you type kung nasaan ka ngayon para malaman naman natin kung nasaan po kayo? Yun, no? Isabela! Hello, Joy! QC, Quezon City! Tanay Rizal! Wow, we have from SG, Singapore! Paranaque, of course! Tambalang Myla and Mentor Dennis yan, Paranaque. Bang from Taytay. Ay, sorry, Bang from Taytay. Yes. And wow, ang aga gumising ni Tita Fedelina from Hawaii. Of course, ang mga taga Baguio natin. Hello, Kenneth. Hello, Doc Carl. Of course, we have Cavite, Las Piñas, Taguig, and wow, gumising din ng maaga. Milan, Italy. Batangas, New Jersey. Okay, sabi ko sa inyo, iba't ibang lugar tayo. So, hindi ko nasasayangin yung oras nyo. Let's go straight sa ating topic so that marami tayong madiscuss. For sure, mag-e-enjoy kayo sa ating training for today. Okay. Let me go ahead and share my slide na ngayon. Teka lang, ayun. So, yan. Kita ba full screen yung slides ko? Walang harap. Yes, mentor. Good. Okay. For tonight, our topic is dig deeper, handle your prospects' objections. My name is Mark Deus Joaquin. I'm your fitness nurse and one of your USANA Emerald directors. Simulan natin by defining ano ba talaga yung objections. Actually, dati, takot ako pag naririnig ko yung word na yan. Meron ba dito takot din? Pag naririnig yung word na yan, kasama mo ako dyan. So ako dati, sobrang takot at takot talaga ako sa mga ganyang mga objections kasi personally, hindi ko alam kung ano yung sasabihin. No? So ako talaga, personally, hindi ko alam na nung nag-join ako sa USANA, may mga tao pala na hindi magugustuhan yung ipe-present ko. Kasi nung napresentahan po kasi ako ng USANA, right away, I said yes. Hindi nahirapan sa akin yung kausap ko. But I realized objection is not a rejection. It is a sign of interest and request for more information. Alam nyo ba, habang nagtagal ako sa USANA, doon ko na-realize, mas madali pa palang kausapin yung taong may objection kaysa doon sa wala. Kasi pag walang objection yung kausap mo, parang minsan nahihirapan ka, ano na ba? Go ba talaga siya or hindi pa siya go? So at least kapag may objection, ang goal mo talaga is i-address okay yung mga questions niya, ano yung information. Oo, tama, no? Sabi nga ni Joy, pinapatapos ka na lang, mentor. So parang iniisip mo talaga, interesado ba talaga siya doon sa mga sinasabi mo? So kaya siya for me now, kaya siya nag-o-object kasi interesado siya doon sa mga binabanggit ko. So, pwede ko mang malaman, it's time to share what's the funniest, weirdest, or most common objection you've heard when sharing Usana. Pwede ko bang malaman sa chat box ano yung lagi nyong naririnig maybe or natawa kayo or first time nyo narinig na objection from your client, from your prospect nung shinare mo yung Usana opportunity. Sabi ni Aika, walay money, itatanong ko sa jowa, asthma. Ano kayo ibig sabihin ng asthma, Mentor Marky? Asthma wife. I'm gonna ask my wife. Ayan, no? Pare-parehas lang naman yan. Alam ko na yan. Yan, scam yan. Jowa daw, wala naman siya noon. Wala akong time sa mga ganyan-ganyan. Okay. So, thank you so much sa mga pag-share ng, yun, sabi, networking. No, thank you sa pag-share sa chat box natin. And people say no for three
main reasons. First, lack of trust. They don't fully trust you, the product, or the company. Alam nyo ba na mataas talaga yung pag-say ng no ng isang tao pag wala siyang tiwala? Maybe hindi sa'yo. Maybe sa'yo sana dahil first time niya narinig. Diba? Or maybe hindi sa'yo sana. Maybe sa'yo pala talaga. Sa'yo pala talaga siya walang tiwala. Diba? Or sa mga ganitong klaseng companies. Diba? So, they lack of trust. Number two, lack of understanding. They have misconceptions or don't see the value ng pinapakita mo right now. Bakit? Sa'yo, feeling mo very valuable yung sinishare mo, pero bakit sa kanya hindi? Tatandaan mo na syempre iba-iba tayo ng mga pinanggagalingan. Iba yung mga magulang natin, iba yung mga culture na kung paano tayo pinalaki. So, hindi lahat ng sa atin importante, sa iba importante din. So, dapat maintindihan natin na yung value ng pinapakita mo, it may not be always na lahat tayo yun yung valuable para sa lahat. No? So, mamaya pag-uusapan natin. And of course, lack of urgency. They don't feel the need to act now. So, feeling nila, hindi pa naman ngayon, bakit ko ba ako minamadali? Yan, diba? Kailangan ko ba talaga mag-decide now? Diba? Saka na lang yan, hindi yan yung importante pa sa akin. So, eto, okay, yung tatlong reason, pag nagno-know yung client mo, pag may sinasabi siya sa'yo na feeling mo hindi siya, alam mo yung tugma sa gusto mong mangyari sa presentation mo or sa pag-i-invite mo sa'yo sana, ibig sabihin, nasa TUU pa siya. O, di ba? Okay, ganyan tayo sa chat box. TUU. Mayroon siyang lack of trust, meron siyang lack of understanding, and meron siyang lack of urgency. So ito yung tatlo na dapat nasa utak mo kasi ito yung kailangan mong ma-resolve. Nasaan ba siya dito? Nasa lack of trust ba siya? Nasa lack of understanding ba siya? Or nasa lack of urgency? Kasi maaari, masyado ka nakafocus dun sa urgency. Pero talaga, trust talaga yung problema niya, hindi naman talaga yung, alam mo yun, actually, pag may tiwala naman ako, magde-decide naman ako agad eh. Oo, di ba? Or, baka naman may tiwala siya sa'yo, pero siya lang talaga yung tipong tao na hindi mo siya mapipilit mag-decide agad-agad. O, di ba? So, hindi siya nag-object dahil wala siyang tiwala sa'yo, pero hindi lang siya nagtao na mahilig magmadali. Or, pwede, may tiwala siya sa'yo, anytime, basta ayain mo siya, di ba? Go, go, go naman siya. Pero bakit at this time, bigla na lang, ayaw niya? Baka hindi niya naiintindihan yung sinasabi mo, lack of understanding. So kung nagigets nyo, ganun ka-importante na itong tatlong to, make sure mo na check, check, check. O, di ba? T-U-U. O, di ba? Nobody but T-U-U. So, lagi mong iisipin, kapag may kausap ka, nasa TUU na ba siya? O, di ba? Baka wala pa siya sa TUU, kaya hanggang ngayon, nasa iyo pa rin yung no niya. Okay? Hindi mo makuha yung matamis niyang oo. Okay, tuloy. I'll give you a three-step formula to handling objections. To dig deeper, meron tayong three steps or tatlong hakbang. Okay, kung paano ba natin i-handle yung mga bagay na sa tingin natin objection ng client natin. Una, acknowledge and empathize. I totally understand where you are coming from. Number two, ask and clarify. Just curious, what makes you feel that way? Diba? Number three, answer with value and storytelling. I used to feel the same, but here's what changed my mind. Very familiar din ba? Okay, actually, parehas lang po to sa FFF. O, di ba? Okay, kasi familiar kayo sa FFF or feel, felt, found. Okay, ito yung version na, syempre, yung iba hindi maintindihan, ano yung feel? Ano yung felt? Ano yung found? Okay. Ano ba yan? Verb ba yan or adjective? So, kaya naman ginawa lang naman nating A, A, A. Di ba? Pero wala po yung kanaiban doon sa
FFF. So, ngayon for today's video, tayo gagamit po ng formula na AAA. Can you type? Yan, sabi nga ni Mentor Mads, triple A. Yan, can you type sa chat box, AAA? Acknowledge and empathize, ask and clarify, and answer with value and storytelling. Mamaya, mas pag-uusapan natin yung mga common objections and then itatry natin ipasok itong strategy na to kung paano ginagamit itong AAA kada objection na meron yung customer or yung client mo or even yung prospects mo. Pero ang gusto ko talagang i-point out din, okay? Kalimutan mo na yung TUU. Kalimutan mo na rin yung AAA. Okay. Ito ang wag mong kakalimutan. Ready ka na? Okay, total naka-triple A na kayo? Okay, naka-triple A. Charge na kayo. Ayan. Your biggest objection comes from within yourself. Kahit ano pang strategy yung ibibigay ko sa inyo ngayong gabi, pero pag ang matinding objection pala, hindi pala galing sa customer. Ikaw mismo, wala kang confidence. Ikaw mismo nahihiya ka sa ginagawa mo. Ikaw mismo pala ang walang tiwala sa produkto mo. Ikaw pala yung may TUU. Wala kang hindi pala yung prospect mo yung TUU, ikaw pala yung TUU. 'Di ba? So wala kang tiwala sa produkto mo, wala kang tiwala sa upline mo, wala kang tiwala sa team mo, wala kang pagkakaintindi sa ginagawa mo or wala ka ring urgency. Ikaw mismo, hindi ka rin urgent sa ginagawa mo. Okay lang sa'yo na hindi muna ngayon. Ikaw pala! Ikaw pala yung matinding objection. Bakit? Kapag ikaw ay, 'di ba, very resolved ka sa ginagawa mo, wala ka ng TUU, tinanggal mo na yung TUU sa buhay mo, mas madali mo magagamit itong AAA. Okay ba 'yon? Yun, sabi nga ni Ate Presi, tama. Now, ngayon may confidence ka na. Sabihin na lang natin, okay, mentor, sige, resolve ako dito sa ginagawa ko sa iyo sana. Pero talagang mentor, ibang level talaga ng pagka-objection yung kausap ko. Paano ba? Okay. Masyado kasing technical pag sinabi ko talaga yung TUU at triple A or yung AAA na yan. Ito muna. Medyo i-simplify natin yung paano mo sasagutin or i-handle yung objection. 80% of objections are emotional, not logical. Okay, can you type sa chat box? 80%. Now, with these statistics in mind, so ibig sabihin, hindi to 100% so in general pa rin lang. Okay, more of emotional yung nangyayari. Okay, kung bakit nagde-decide yung tao kung magjo-join or hindi magjo-join. Now, with this in mind, then ang simple version ng ginagawa natin ay ganito. Ay! Oh, nakita ko lahat ng mukha niyo. Oh, di ba? Di ba na parang napangiti kayo? Okay, parang iba ang itsura ng mga mukha niyo. Bakit? Handle each objections with heart. Connect and make them smile. Tingnan mo ganito yun eh. Minsan kasi, or madalas, yung kausap mo, may objection na. Tapos, yung itsura mo, mukha ding objection. Kaya hirap ka. Object na nga. Okay. Sabi na, it's a tie. It's a tie. It's a tie. So, nag-o-object na nga yung customer mo. Ikaw din, mukha ka na ring objection. Di ba? Smile lang. Di ba? Relax lang. Di ba? So,
calm ka lang, 'di ba? Stay calm, 'di ba? So, wag mo ayun kasi gigil din ikaw agad, 'di ba? Nanggigigil na yung kausap mo, ikaw gigil ka na din agad. Don't worry, ganyan din naman ako before, no? Hanggang sa habang tumatagal, nagigets natin yung mga bagay-bagay. So, una sa lahat, smile ka muna, posture mo muna, no? Bago mo i-handle yung sasabihin mo, ngiti ka muna, pakalmahin mo muna yung sarili mo, 'di ba? Kasi parang ang haba ng presentation mo, 1 hour, tapos bigla magtatanong siya ng, safe ba talaga yan? O, di ba? Ha, ang dami mong sinabi, di ba? Tapos sabi, safe ba talaga yan? So, syempre, ikaw, pwede kang atakihin, di ba? Ng iyong galit, ng iyong inis. Pero, basta may objection yung prospect mo, make sure to smile. Di ba? Make sure to stay calm. No, wag mong i-absorb masyado yung objection ng customer mo. Okay, simulan na natin. Usana products. Ito yung mga common na mababanggit kapag na objection kapag Usana products ang pag-uusapan. I'll be needing volunteers. Okay. Ay, akala ko nandito si Dr. Catherine Armstrong. Sa malayo, kamukha niya si Dr. Catherine Armstrong. Hindi ko nasabi ko sino siya. Okay. So, kasi naka-green yung background tapos nakaputi pa eh. So, di ba may ganung picture si Dr. Catherine? Okay. So, let's have... I need a volunteer. Ayan. Type 1. Okay, para ikaw yung volunteer natin. Okay, kunyari ikaw yung ikaw yung brand partner, di ba? Ako yung customer mo. Magdiano lang tayo ng mga ating common objections at ipapabasa ko sa inyo kung ano yung mga possible or paano ba gagamitin yung AAA sa objection na yan. Okay, can you type 1 sa ating gusto mag-volunteer? Teka, parang nawalan ba ako ng internet? Volunteer, i-unmute ko na lang yung volunteer mentor. Okay. Madali tayong kausap. Okay, zero. Ayaw Yung mo i-unmute volunteer. Don't natin siya yung worry. volunteer. Hindi ikaw mag-iisip ng sasabihin. Babasahin mo lang yung makikita mo sa screen. So, Yes. magpapanggap ka lang na brand partner, pero babasahin mo lang din yung nandito sa screen na to. Kumbaga, this will be a workshop para ma-practice lang natin itong script na to. Para hindi naman ako lang yung magbabasa ng script. Let's start. Type 1. Go, Auntie Fed. Ikaw na yung volunteer. Ay, naku, na voluntold na si Tita Pedi. Okay, ayan. Okay, sige. Okay. Thank you. Objection number 1. Mahal kasi ang Yusana. Okay, so Ate Fidelina, mahal kasi ang Yusana. So, babasahin mo lang to. No? We have AAA, acknowledge, ask, and answer. Kung medyo maliit, pwede mo siguro i-zoom-zoom. Pero kung nababasa naman, basahin mo lang siya from acknowledge, ask, and then answer. 3, 2, 1, go. Acknowledge ang... Ay. Ako din dati namamahalan sa iyo sana. Nung sinubukan ko ang iyo Ask sana. muna. Acknowledge and then ask muna sa baba. Ay, okay. May binibili ka bang vitamins? Wala naman. Um, Answer, kasi ito dito sa... Yeah, tama po. nung sinubukan ko ang iyo sana, laking ginhawa sa pakiramdam. Pag masarap ang tulog, mas ganado akong magtrabaho at kumita ng pera. Mas mahal din naman kasi pag na-hospital at yung bumili ka ng murang vitamins, pero wala namang effect. Wow, palakpakan naman natin. O, di ba? So, actually, marami kang pwedeng idagdag dyan sa answer na yan. No, so Mm. basically, yan yung pwedeng pinaka-simple na pwede mong sabihin sa customer mo. Pero kung i-follow mo yung sistema, ganyan yung pwede mo sabihin. So, hindi yung pag sinabi agad sa'yo na, oh, ang mahal naman. Di ba? Ikaw yung, ha? Wala kang pera. Dukha ka, mahirap. O, di ba? So, hindi ganon ang pag-atake, no? So, basically dito, mapapansin mo, di ba? Feel, di ba? Acknowledge. Di ba? Ako din, namamahalan din ako dati. And then ask, di ba? Yan yung mga potential questions. May binibili ka bang vitamins? And for your answer, di ba? So, ito, kung titignan mo, pwede ka mag-storytelling. You can share your own story. Kasi pag shinare mo na yung sarili mong story, wala naman
object doon eh. Kasi sarili mong storya yan. And doon mo ipasok yung mga realizations mo. Okay, thank you so much, Ate Fidelina. Next naman natin, number 2. Sino kaya ang next volunteer natin? Okay, next voluntold. Okay, huwag kang mag-alala, mentor. Di tayo mawawala Ayan, ng si Bang. Ito si Bang. Okay. Bang, Bang. magandang First gabi. up. Okay, ako yung Hello, customer mo. hello. Yan, si Bang natin. Hi, Bang. Magbabasa lang naman, 'di ba? Yes, Hello. magbabasa lang. Okay, so, Bang, Okay. Yes. hindi ako hiyang. Ayan. So, babasahin natin. Acknowledge. Ask Nako, and answer. sorry to hear. May bad experience ka ba sa pag-take ng Yusana? Oo eh. Kasi nag-take ako niyan dati tapos parang pinipimple-pimple lang ako. May mga clients akong narinig nagkaroon ng ganyan, pero hindi naman lahat. Nung tinanong ko sa doktor, ang tawag pala dyan is healing reactions. Normally, nararanasan ito 2 to 4 weeks after mag-take ng antioxidants. Good sign yan. Ito kayang magandang tuloy-tuloy mo lang gamitin. Wow, palakpakan naman natin si Bang. Okay, so kung titingnan mo, 'di ba? So parang mas kumalma lang. Okay, yung eksena, hindi siya yung parang mas lalong, 'di ba, na hard selling kung tawagin, no? So galing with feelings. Congratulations, Bang. Next naman natin. Sino ba ang pwede? Next. Dami akong O, na-try. yan. Eto na, spotlight natin sila para makita nila. Si Avic from, nagtaas Lipa. na kami si Avic eh. Okay. Hi, Avik. Hello po. Good Madami. evening. Good evening. Madami na akong mga Yan. na-try na mga vitamins. Wow, I'm happy to hear na open ka to try a lot of products. Ano bang hinahanap mo sa isang vitamin? Ako, ang hinanap ko sa isang vitamin, yung ano, syempre, para di lang magkaubo, sipon, ganyan. Since madami ka nang na-try, mas malalaman mo ang difference pag nag-take ka ng Usana. Ang Usana Cell Essentials kasi, ang katangi-tanging vitamins na may patent technology. Wala pang ganito kahit sa ang brand. May clinical trials Wala. ito. Kaya compared sa iba, wala na itong no approved therapeutic claims. Wow, palakpakan naman natin si Ma'am Ave. Very good, o di ba? So, kalmado lang, no? Actually, yung mga highlight din dyan is, lalo na sa party na yan, pwede mong i-highlight yung sinabi dyan na wala pa ito sa ibang brand. Okay? So, yun is sa mga pinaka-importanting part dito sa script na to kasi dahil marami na siyang nasubukan, ikaw, ang goal mo is sabihin sa kanya na itong brand na to, etong content or etong technology na meron sa vitamins na to, wala to sa kahit anong brand ngayon. Dahil nga patent siya eh. Kung naiintindihan niyo yung word na patent, nag-iisa lang yun sa buong mundo. Grabe yun. Nagigets niyo ba yung word na patent? Alam mo kaya, minsan pag tinatanong ko yung mga distributor bakit sila nahihirapan i-market yung Usana, kasi hindi nila naiintindihan yung word na patent. Eh ako, gets na gets ko talaga yan, no? When you say patent talaga, ibig sabihin yan, wala yang kaparehas. As in, nag-iisa. Imagine mo, kung sa buong mundo, merong ilang libong vitamins, yung Usana lang yung may ganun. Kaya kahit sabihin niya pa, na-try niya na lahat, o di ba? Kahit na-try niya na lahat, hindi pa rin niya talaga masasabing kaparehas yung magiging experience niya. Kasi yung produkto nga natin, patent! Kaya yun, kaya itype nyo nga sa chat box, patent. Di ba? Baka hindi nyo pa talaga masyadong naiintindihan yung ibig sabihin yan eh. Pag naiintindihan Oo mo yan, nga. talagang parang, o di ba? Patent, di ba? Papaluin kita eh. Patent, o, di ba? Sampalin mo siya ng mga patent natin, di ba? So, yan, dyan ka dapat maging proud. No, yan yung pinag-iinvesta ng Usana right now. Di ba? Na ikaw, guys, kung magtatayo ka ng sarili mong negosyo, mahirap makakuha ng ganyan. Na ikaw lang yung meron. No, kaya pag sinabi ng mga friends or family, pare-parehas lang yan. Vitamins lang yan. Oo, tama. 'Di ba? Acknowledge. Yes. O, 'di ba? Gin-apply na agad, 'di ba? Acknowledge, 'di ba? I'm happy to hear na marami ka na na-try na products, 'di ba? Pero ano bang hinahanap mo sa isang vitamins, 'di ba? Hindi ka ba naghahanap ng
ito lang ang meron. O, di ba? Pwedeng ganyan, di ba? So, which is ang Yusana lang ang meron. Okay, tuloy natin. Next natin. Okay, ito. Sinong next? Type 3. Ay, type 4. 4 na ba tayo? Okay, sinong next natin? Ito, may nagtaas ng kamay dito. Ayun. Okay. Si Myla nag-type ng... sorry, sino? Ayan, si Emma De Losa. Kasi nakita ko siya kanina pa eh. Okay, so after ni Emma, si Myla. Okay. Ma'am Emma. Ma'am Emma. Hindi recommended ng doktor ko Ako, yung Yusana. makikita ba? Teka po. I agree na dapat sa expert tayo magtitiwala. Curious lang, bakit daw hindi ito nire-recommend ng doktor mo? Kasi daw yung mga ganyan mga pwede daw masira yung mga liver pag mag-inom ng mga ganyan. Ganon. Sige. Ang Yusana kasi ay walang medrep na lumalapit sa doctors para i-explain ang science nito. Kung gusto mo, pwede kita ipakilala sa mga doctors and experts na may hawak ng clinical trials ng Yusana para ma-assure ka na safe and effective ito. Hindi basta-basta, doctors ang ipakikilala ko sa'yo. Mga international sila since global company ang Yusana. O, di ba? Wow! Palakpakan naman natin si Ma'am Emma. Ang galing. O, di ba? So, makikita mo dito na, yun, sabi nga ni Joy, gigil, di ba? So, pero maganda, no? I-practice talaga natin na kumalma muna, di ba? Na dapat number one, dahil sinabi niya yung doctor, dapat i-acknowledge mo yung sinabi niya na doctor. So, sabihin mo lang sa kanya, uy, tama yan. Dapat talaga sa mga experts tayo nagtitiwala. Diba? Kasi when you say doctor, ibig sabihin, mas siya sa mga expert. Diba? So ikaw din, sabihin mo, okay, tama yan. Tama naman talaga na dapat nagtitiwala tayo sa mga experts. Pero, yan, diba? Doon mo na ipapasok yung question na parang curious lang, bakit di ba daw nire-recommend ng doctor mo? Right? So, then, okay. So, more or less, yun nga, more flavor. Kung hindi naman niya masagot, doon mo siya pwedeng i-explain. Kasi, sa parting ito, pwede mo talaga i-explain na hindi talaga tinuturo sa medicine, 'di ba? Pag sa mga school, ang Yusana. So, hindi pa talaga lahat ng doctors nakakaalam nito. And bukod pa doon, 'di ba? Doon mo pwede ipasok din yung tinatawag na second opinion. Okay? So, ayan, wala lang dito sa slide pero sasabihin ko siya sa inyo. Okay, type mo second opinion. Kung familiar kayo sa second opinion, ang ibig sabihin po ng second opinion, di ba kapag sinabi ng doctor sa'yo na may cancer ka at kailangan mong magpaputol ng paa or magpa-opera, di ba, or magpa-chemo, di ba, ikaw bilang pasyente, you have the rights, di ba, di ba, kung mag-decide kung anong gusto mong treatment for yourself. Hindi yan dapat talaga ini-impose ng doctor. Kaya nga, may mga tinatawag pa mga Generics Act. 'Di ba na pag sinabi mong Generics Act, hindi rin pwedeng i-impose sa'yo ng doktor na ito lang talaga dapat ang inumin mo. 'Di ba? Pag sinabi ng Generics Act, ibig sabihin meron certain na kunyari vitamins. So hindi na pwede i-push na Centrum lang. No kasi madami namang vitamins. So ikaw bahala mamili kung anong brand yung gusto mo. So same with second opinion, tayo bilang pasyente, we have the rights to know or to have the treatment na gusto natin for ourselves, no? So ganun din sa pagpili ng vitamins for yourself, no? Hindi kailangan nag-i-impose ng specific brand. Okay. Done. Okay, with our Yusana products. Let's move on to Yusana business. Kanina nag-type ng 4 si Myla. Okay. Yan. So si Myla naman. Myla, Yes. ito ang objection ko. Wala akong pera. Ayan Basa. na. Friend, I understand. Sa panahon ngayon, mahirap talagang mawala ng pera. Curious lang ako kung may pera ka, mag-join ka na ba agad? Oo naman. Wow, nice. Matagal na natin problema ang pera, di ba? Last year, ano problema natin? Pera. This year, kung wala tayong babaguhin sa mga ginagawa natin ngayon,
malamang, friend, next year, same pa rin ang problema natin, pera. Kung nagustuhan mo talaga ang opportunity na to, gawa na natin ang paraan, friend. Kasi kung ito pa, di pa natin ngayon gagawin, kailan pa? Yun, no? Palakpakan naman natin si Myla, oh. Ang galing with confidence, no? Very fluent, no? And I really like yung ginagawa pa ni Myla na nagdadagdag pa siya talaga ng mga acknowledge, no? Kasi alam mo yun yung kulang talaga. Alam mo kung bakit ngayon talaga mas pinupush ko yung acknowledge na yan. Kasi sa totoo lang, marami namang scripts tayo na pwedeng matutunan on how to handle objections. Pero ang mas kailangan natin talaga is yung naiintindihan ba natin talaga yung concern or yung status ng kausap natin. And kapag mataas kasi ang barrier ng tao, 'di ba? Yung parang talagang may wall siya, hangga't hindi mo mabasag yung wall na yon, kahit ano pa ang sabihin mong script, maaaring hindi mag-effect sa kanya yung mga script. Kaya important na mag-acknowledge ka para bumaba lang din yung kanyang barrier, okay? At parang feeling niya hindi mo siya binebentahan. Okay? So, thank you so much, Myla. Marami pang ways on how to answer yung problema about pera, katulad ng pwede mong ilista magkano ba yung vitamins ng Usana compared sa mga binibili niya, 'di ba? Like for example, 'di ba, kung I'm sorry, sa produkto 'yun, 'di ba? Okay, so pag mahal, 'di ba? Pwede mong ilista like ito yung mga content nitong product na to, Centrum, ito yung laman niyan, pero ang Usana ito ang presyo pero ito lang ang price. No, sa business, ganun din, no? Pwede mong i-compare, 'di ba? Ano ba yung mga pinagagastusan mo ngayon? Like, ikaw ba ay bumibili ng concert ng sex bomb? Nakailang round ka na ba? Okay, so, o ikaw ba ay bumibili ng Starbucks? 'Di ba? Or alam mo ba, kapag ipunin mo lahat yan, no? Sa totoo lang, pwede mo nang gamitin yan pambili ng energy pack, pambili ng, 'di ba, Celavive starter kit, 'di ba? So, sa totoo lang, pwede mo nang pang negosyo. And pwede mong computein talaga yan, 'di ba? Na kung titingnan mo right now, 'di ba? So, sa 100 pesos a day nga lang, 'di ba? So, kaya mo ba mag-save ng 100 pesos a day? 'Di ba? Sabi niya, siguro, 'di ba? O kung mag-save ka ng 100 pesos a day, alam mo ba sa isang buong taon, that's already magkano? 'Di ba? 30,000. Ito 20,000 lang ang offer ko sa iyo, but wala ka. Grabe, no? So, imagine mo na lang. So, kung hindi mo pala kayang mag-save ng 30,000 in a year, how do you expect na next year, magkaka 30,000 ka? So, paulit-ulit lang siya. Yun yung sinasabi dito na kung wala tayong gagawing bago, then wag ka na mag-expect. Or kung nag-expect ka na magandang buhay, dyan sa ginagawa mo, di ba, hindi yun mangyayari. Dahil yung 100 pesos a day nga, hindi mo kayang i-save eh. Imagine mo na yan, hindi na nga yan 1,000 pesos or what, 100 pesos a day lang yan. 'Di ba? Or kahit sabihin mo na nga lang na 50 pesos a day. Mag-save tayo ng 50 pesos a day. That's how much in a year? 'Di ba? 15,000 na nga lang yun. Pero bakit hindi pa rin natin kaya? 'Di ba? Ibig sabihin, yung ginagawa mong opportunity, talagang paulit-ulit lang. Work, 'di ba? Bayad ng bills, tulog, work ulit, bayad ng bills. And ikaw ba, friend, nakikita mo ba yung sarili mo na ganyan for the rest of your life? Kung hindi naman, ito na ang opportunity na para sa'yo. 'Di ba? So, yun yung mga pwede mong i-explain lalo na pagdating sa pera. Next. Next volunteer. Next volunteer. Nakita ko talaga si Miss Jonah Lee eh. Nakikinig talaga siya at nag-raise siya ng hand. Iyan, no? Hi, Ma'am Jonah Lee. Ma'am Jonah Lee, hindi ako mahilig sa pagbebenta. Nakamute pa po kayo, ma'am. Hindi ata siya makapag-unmute. Ina-unmute ko po kanina. Ayan. Sir, hindi ko mabasa. Pwede niyo po siya... okay. Pwede niyo po siya i-go na to. Alam niyo po yung igaganyan. Papalakihin niyo po siya para mabasa niyo po.
mahirap talaga magbenta ng pangit na produkto. Tatawa din po kayo, ano? Sige po, tuloy. Na, napansin mo ba pag gusto mo ng produkto, yan. So, hindi ko masyado mataas. Ay, Ano po, iusog nyo lang po, iganon nyo lang po ng kamay nyo po, opo. ng daliri nyo po. Napansin mo ba pag gusto mo ang produkto, share mo siya agad sa iba? Oo, napansin ko nga din. Kung gagamitin mo ang produkto ng Yusana, hindi mo mararamdamang magbebenta ka. Ikwento mo lang sa mga mahal mo sa buhay kung ano ang naranasan mo. Kung hindi na siya believe sa'yo, merong team and training na pwedeng tumulong sa'yo para maintindihan mo kung paano mo ma-unlock ang ganitong skills. Yun, no? Palakpakan naman natin si Ma'am Jonah Lee. O, di ba? Nagiging techie tayo lahat ngayon for today's video. And alam mo, yung sinasabi dito talaga, alam mo, yun yung pwede mong i-ano eh. Kapag sinabi mo kasi agad yon na mahirap talaga magbenta ng pangit na produkto, dun pa lang inaangat mo na agad ang Yusana. Technique yan. Okay? So kasi kailangan mo sabihin naman na talaga, mahirap naman talaga magbenta ng pangit na produkto. Yung bibenta naman natin hindi pangit. 'Di ba? So it's normal kapag nanonood ka ng magandang movie, 'di ba? Or meron kang Netflix na napanood, anong ginagawa mo sa friend mo? Uy, meron ng ganitong show. 'Di ba? Meron ng ganitong pinalabas na sa Netflix. 'Di ba? Yung yung Bridgerton. Showing na. 'Di ba? Okay, sa mga nanonood, may nanonood pa ba niyan? Okay, so alam mo 'yun? So kapag meron kang gustong isang pagkain or isang damit or bag, normally you share. So alam mo yung sana ganun din naman. Kung nagustuhan mo siya, ikukwento mo lang. 'Di ba? Eh madalas nga pa nagkukwento tayo, hindi tayo kumikita diyan eh. Ngayon ang pagkakataon na tayo naman ang kikita. Oh, di ba? Hindi ka lang basta nag-recommend. Ngayon, pagka-recommend mo, meron ka pang income. Pangalawa, ang second point dito sa strategy na to is kung ikaw mismo, sa tingin mo, hindi siya convince, hindi siya believe dun sa mga sinabi mo, doon, ito yung perfect time na i-ABC mo or i-build up mo yung iyong team. 'Di ba? Na alam mo, sa totoo lang, may mga teammates naman ako dito kasi bago lang ako. Pwede mo naman sabihin, hindi mo naman kailangan magsinungaling. 'Di ba? Ako, alam mo, friend, bago lang din kasi ako dito. 'Di ba? Yung tanong mo na hindi ka mahilig magbenta, pwede nating itanong yan dun sa mentor ko, magaling 'yun. 'Di ba? Kasi siya, may mga training silang mga provide para matutunan natin yung mga bagay na hindi natin alam. Ano yung question diyan? Ang question, willing ka ba to learn? Yes, di ba? So, pwedeng mong itanong yun. Pag sabi, yes, willing ako to learn. O tara na, mag-start na tayo. Willing ka naman palang matuto. Di ba ganun din naman, pag nag-enroll ka sa school, magbabayad ka para matuto. Eh yun, pagkabayad mo, di ba, natuto ka, mag-a-apply ka pa ng trabaho. Ito, pag natutunan mo, yung tinuro sa'yo, may benta ka agad, may perang balik agad sa'yo. 'Di ba? Yun ang pinagkaiba pag nag-enroll ka ulit, 'di ba? Na mag-a-apply ka pa ulit, 'di ba? Versus ito pag nag-enroll ka sa iyo sana kasama na yung training. Kasama na yung provide sa iyo na one-on-one coaching ka, may mga weekly training tayo for you. Alright? Perfect. Next. Sinong next? Ito na, all the way from Miss Pangasinan. Wow. Oh, wow. Bongga. O, di ba? Alright, si Ate Pressy. Ate Pressy, wala akong time. Ayan. Okay, naiintindihan ko na busy ka ngayon. Is your health a priority? Oo naman, priority natin ang health. Okay, madalas sa dami natin iniisip ang health ang hinuhuli natin pagtuunan ng pansin. Ang Usana products ay makakatulong sa katawan mo para sa hectic mong schedule at the same time, ang business system nito ay nakadesign
para in the future, ano to? Kumikita ka kahit hindi mo sariling effort. Gusto mo ba yon? Oo naman. Di ba? Pay in. Di ba? So, ang galing. Palakpakan naman natin si Ate Pressy. So basically, dalawa yung parts nito. Okay, so pag busy yung tao, dalawa lang na pwede kapantahan yan eh. Bumili siya ng produkto dahil busy nga siya, dahil hectic yung schedule niya, ibig sabihin, mas kailangan ng katawan niya ng more nutrients. More, 'di ba? At hindi lang basta-basta ang nutrients kasi sabi niya busy siya. Di sabihin ganun ka-importante yung mga ginagawa niya sa buhay. At kung ganun ka-importante yung mga ginagawa niya sa buhay, hindi siya pwede mag-take ng kung ano-ano basta-bastang mga bagay na mas lalong makakapag-hamper down sa kanya or makapagpabagal sa ginagawa niya. And I'm sure ang goal niya is lalo niyang mapag-ibayo or mapagbaganda yung ginagawa niya. So dapat lang na mag-take siya ng pinakamagandang vitamins na susuporta sa kanyang paggawa ng trabaho niya or ng negosyo niya. So ano pa nga ba yun? E di Usana. Now, nasa kanya rin, no, sa bukod na bumibili na rin naman siya ng Usana product, e di mas maganda na kung maintindihan niya na ito yun ito is sa mga lagi kong pinapaintindi kung busy yung kausap ko. Friend, di ba busy ka ngayon? Oo. Alam mo, 20 years, mas nasa 20s pa lang kayo. 20s pa lang tayo ngayon, busy ka na. Palagay mo pagpatak ng 30, mas magiging busy ka. Siguro. Oo naman, friend. Sure ako mas magiging busy ka sa 30. Tanong mo sa akin bakit? Syempre, mapopromote ka. Di ba? Pag na-promote, mapopromote din ang trabaho. So, kung dating 8 hours ang trabaho mo, I'm sure pag na-promote ka, mapopromote din yung oras ng tagal mo sa trabaho mo. O, 30 pa lang tayo. Humaba na yung oras mo. Busy ka pa lang ngayon, 20. Alam mo, 30, mas naging busy ka. Palagay mo, pagdating na 40, mas magiging busy ka na naman. Oo naman. Oo talaga, friend. Kasi I'm sure mapopromote ka ulit. Ito yung question. 20, 30, 40, 50 hanggang 60. Yung edad natin, nadadagdagan. Ang tanong, yung 24 hours ba nadadagdagan? Di ba hindi? Ngayon, ano ba yung gusto mo talagang buhay? Yung buhay na laging busy? O yung buhay mas na-enjoy mo bawat segundo ng oras mo? Di ba? Kasi, yan ba talaga yung gusto mo sa buhay mo, maging busy? Yan ba talaga, nung bata ka, nung baby ka pa lang, ngumanga, Mami, gusto ko maging busy. Pero mang ganun, di ba? Friend, baka gusto mo mag-travel. Di ba? Baka gusto mong makita yung mundo. Meron akong alam na opportunity na sakto sa mga ganyang goals. At alam kong Usana yun. Diba? So that's something na pwede nyo i-insert din talaga sa mga taong busy kasi at the end of the day, naiintindihan ko naman na busy ka. No, busy ka, kumayod, busy ka kasi love mo yung kasi sa totoo lang parang hindi naman lahat talaga love nila yung trabaho nila eh. 'Di ba? Marami naman talaga kaya nagtatrabaho dahil nga alam nila yun na makapagbigay at makapagbayad ng mga bills nila. 'Di ba? Hindi naman dahil sobrang yun talaga yung, kasi kung love talaga nila yung trabaho nila, then ibig sabihin kahit hindi sila bayaran, 'di ba? Pwede nilang gawin dapat yun. Pero I'm sure hindi nila gagawin yan ng walang bayad. Ngayon, ang Usana, naka-design siya na later on kapag i-build mo siya right now, mas magagawa mo pa yung hindi ka busy, yung buhay na hindi ka busy. 'Di ba? So, sabi niya ay opo, ayan, free overtime ko. Yun yun yung mga hard truths kong tawagin. Actually, marami pang objections. Ang pinaka-importante na gusto kong iwanan sa inyo today is don't win the argument and lose the connection. Dahil kapag buhay ang conversation, buhay ang conversion. Ang goal mo naman talaga tuloy-tuloy lang kayo mag-usap eh. Madalas kasi dahil nga nagkaroon ng objection, nag-away kayo. Ngayon nag-away, nahimasmasan na yung tao. Gusto na mag-join sa iyo sana, nag-away kayo. Hindi na siya makahirit na, uy, pabili nga, kasi nga nag-away na kayo. Kaya ang goal mo, kapag ikaw, meron kang prospect na may objection, hindi yung awayin siya at manalo ka dun sa conversation. Or dun kung ano man yung sinasabi niya, mahal naman talaga yung Usana mo eh.
Okay, sige, nagigets ko naman. Parang ang tindi ng galit mo sa'yo sana. Hindi naman ako nag-pressure niyan, friend eh. Diba? Depende rin naman kasi gaano mo ka-close yung ano mo, yung kausap mo. Friend, huwag ka magalit sa akin, di ba? Hindi naman ako yung nag-pressure niyan, di ba? Ito, binabasa ko lang din yung sinabi sa akin na pressure ng Yusana. Parehas lang tayong friend na naglalabas ng pera sa Yusana. 'Di ba? Pero kaya ako siya sinishare sa iyo. Bakit? Gumanda nga yung pakiramdam ko. Eh, 'di ba? Mahal kita. Eh. 'Di ba nga? Concerned ako sa iyo. Eh. Kaya dapat lang na kung ano yung tinitik ko, eh maganda tinitik mo din. Kumbaga ako nakahiga ako sa magandang kama. 'Di ba dapat ikaw din nakahiga ka sa magandang kama? Grabe naman. 'Di ba parang di ko matiis na ako ang ganda-ganda ng kama ko tapos ikaw diyan ka lang sa papag. Diyan ka lang sa sentrum. Charot. Dapat na kayo sana ka din. 'Di ba? So, you really want to win, not just, alam mo yun, win yung argument eh. Tama. No, dapat matuloy mo yung conversation, dapat magtuloy-tuloy lang kasi hindi naman lahat pa mabilis mag-decide eh. 'Di ba? Remember yung TUU? Yan. And siguro isa sa mga pinakamahirap talaga na i-convert talaga na Yusana is ako din, no? Dahil ano eh, feeling matalino ko before eh. Pero before ko pala ituloy itong next slide, sabi sa akin ni Mentor 3 na may paunting breakout room bago ako magtuloy. Tama ba? Nagets ko ba yung flow? So dapat ba magbe-break muna tayo bago ko ituloy yung next slide ko? Ganun ba yun? Or ito, okay, sige. Back to our main host. Ayan. Thank you so much, Mentor Days. Pero Mentor Days, gusto natin gawin for the breakout. May discussion ka ba dyan? May discussion material ka ba for our breakout room? Okay. Oo nga. Nga pala yun yung nakalimutan ko. So, sabihin ko na lang. Okay, so kung na-screenshot mo yung mga nakita nyong slides kanina, okay, pili kayo doon ng isa or dalawa na objections and then gamitin nyo si AAA or si AAA strategy para ma-address yung objections ng customer mo. Okay? So, bibigyan kayo ng ilang minuto ni Mentor Trina. So, ilan po ba sila sa Mga apat lang naman, Mentor. So, okay, apat lang yan. So, minutes lang yan. pwede kayong mag-exchange and then after that, okay, babalik tayo dito sa plenary hall. So, isa-stop muna ang recording natin, Yes, Mentor. Ay, Okay, pause pala naka-get? muna po. Enjoy kayong lahat. So I hope nag-enjoy kayo dun sa ating very short workshop on how to handle objections and always apply yung AAA natin and wag na wag niyong kakalimutan yung TUU every time na may i-handle kayong objections. I'm so happy everyone participated. Kitang-kita ko sa mga mukha niyo na nag-enjoy talaga kayo. So, i-proceed na natin to. Okay. Sabi ko nga, marami pang objections. Again, don't win the argument and lose the connection. Dahil kapag buhay ang conversation, buhay ang conversion. Isa sa mga tao na I guess na mahirap din talaga i-convince sa ganitong klaseng business is yung mga taong katulad ko na feeling matalino. And sa totoo lang, naka-impact na kasi sa amin yung nag-aaral pa kami na alam mo yun, mag-isip nung mali dun sa mga kumbaga parang yan yung training sa amin, training grounds lalo na sa Parañaque Science High School na parang hanapin kung ano yung mali dun sa situation or what, no? So kasi kailangan daw maging critical thinkers, di ba? So syempre, sa totoong buhay, nagamit namin, no? Medyo malaging may objections na akala mo laging nakikipagdebate. Okay, so basically hindi rin naman kasi ako galing sa mayaman na family kaya din talaga pinagbutihan ko yung pag-aaral ko. Sobrang pabibo, I graduated cum laude, naging registered nurse, and batch 2011 na pinakamataas is 82.60%. 84, I got 82.60%. Sobrang pabibo ko sa school before, nag-Adamson Pep Squad, naging college president, naging layout editor ng school publication, and naging Adamson University Campus Leadership Award. Yan yung pinakamataas na pwedeng makuha ng isang estudyante for extracurricular. Kaya lang, yung ganitong klaseng buhay is stressed. Pagod. And of course, puyat. Kaya, nung na-introduce talaga yung Yusana sa akin, sobrang na-inspire ako dun sa buhay ni Dr. Myron Wentz na 85 years old. Imagine,
na-meet ko siya in person nung nagpunta kami sa US. And hindi lang isang beses ko siya na-meet, maraming beses pa. So maraming beses na ako nagpunta ng US and ang sarap lang sa pakiramdam na yung pinopromote kong produkto ay yan din talaga yung nakikita ko doon sa energy, 'di ba, sa health ng ating founder na si Dr. Myron Wentz. Imagine si Dr. Myron Wentz, walang wheelchair, naglalakad ng maayos, very sharp yung memory, 'di ba? Speaker namin sa convention. So na-meet ko na rin yung mga distributors natin sa US, no? And of course, nabisita natin yung mismong planta ng ating mga produkto. Kaya andun yung confidence talaga natin na alam ko na ginagawa ng lahat ng USANA para makapag-produce ng pinakamaganda, pinaka-quality na produkto para sa atin. Kasama ko dyan yung mama at papa ko. Personally, hindi ko to ine-expect. No, one time, I was in Shangri-La and then na-meet ko in person ang ating pambansang kamao. 'Di ba? Bukod sa nagpa-picture ako that time dahil bago lang din naman ako sa USANA, dahil nakita ko 'tong mga pictures na nagti-take daw siya ng USANA, tinanong ko din naman siya kung nag-USANA siya and simply he answered na, oo, 'di ba? Alam ko 'yan, ginagamit ko 'yan. So yung mga ganyang klaseng words nakakapagpataas din talaga yan ng confidence. Kaya kung ako sa iyo, if you're a USANA USANA business partner natin or brand partner, kailangan mag-isip ka din ng mga bagay na magpapataas sa iyo ng belief, 'di ba, doon sa produkto na sinishare mo right now. Isa sa mga talagang tumindi yung belief ko dito sa produkto natin is, sabi ko, para mapatunayan ko kung maganda talaga yung produkto, is ipalaboratory test ko yung mama ko. And yung mama ko, mataas talaga yung cholesterol niya. And for me, no, bilang nurse, hindi ako naniniwala dun sa mga subjective data na sabihin niya na okay lang ako or ganyan. Sabi ko talaga, pwede kasing okay ka lang pero mataas na pala yung blood pressure mo. 'Di ba? Pero pag mga ganitong mga sinasabi nating mga laboratory test, hindi mo pwedeng dayain yan. Kaya nagulat ako kasi noong April 2015, nagpa-laboratory test yung mother ko. You know what? Finalo namin yung recommendation ni Dr. Ray Strand, no, kung ano yung mga products na yung sana yung gagamitin para sa cholesterol. You know what? After 1 month, imagine na, isang buwan lang, nag-normal yung cholesterol ng mother ko. Sabi ko, wala akong alam na produkto na ganyan kaganda, kundi yung sana lang. Nung kinompare ko nga yung itsura ng mother ko, 2012, imagine after 2 years nung 3 years, no? Nung pagitan, kitang-kita mo, marami nagsabi, parang hindi daw tumanda, parang mas bumata, 'di ba? And talagang alam ko sa sarili ko na nakita ko yung pagbabago din sa itsura ng mother ko. Kaya tinuloy-tuloy namin gamitin yung produkto ng USANA. Ako personally, ganito nakarami yung mga produktong iniinom ko. Hanggang ngayon, marami pa rin nagugulat pag pinapakita ko to. Sabi nila, addict daw ba ako? Siguro baka addict na nga ako kasi ang dami ko nga namang iniinom ng mga vitamins ng USANA. But I believe na kung tayo nga, grabe tayo magkain ng mga chichirya or mga junk foods or what, 'di ba? What more ito pa. Okay? So, I'm taking around mga 20 USANA tabs in a day and alam mo, sobrang pag-check ko rin ng mga blood chemistry ko, normal naman lahat. And ang nakaka-excite sa gym kasi meron kami tinatawag na metabolic age. And you know what? Since 2012, umiinom na po talaga kasi kami ng USANA. 'Di ba? So imagine mo right now, 'di ba, with proper healthy habits pa, 'di ba? Sabi nga nila akala nila nasa 20s pa ako. Oh, 'di ba? Pero right now, I'm 35 years old. No, so kay 35, I felt na yung katawan ko is really performing, 'di ba? 10 years younger than my age. Dahil nga yung iba natatakot baka daw sira na daw yung liver nila or yung kidney nila pag mag-take daw ng ganyang karaming produkto, ako po ay isang living testimony na yung produkto ng USANA ay makaka-assure po kayo na safe talaga siya. No? Kasi kung may taong sirang-sira na talaga yung kidney and liver, dapat ako po yun. 'Di ba? Pero since 2012 na gumagamit po ako ng USANA, every year pa nagpapacheck po ako ng abdominal report mo, normal po ang aking kidney and liver. Dahil sa USANA, ang dami kong travels na nakuha para sa magulang ko. Like, nagpunta kami sa Cape Town, Africa. Yung papa ko, nasama ko sa Osaka, Japan, in Bali. Magkasama kami nag-a-attend ng convention ng magulang ko sa Singapore, no, sa Utah, USA. Makikita mo nga dyan, kasama ko pa yung pinaka-mentor nyo, si Mentor Mads. 'Di ba? And of course, sila mama, nag-qualify din sila sa South Korea. Okay? So, alam mo yun, sobrang exciting kasi
etong ating business, hindi lang siya may magandang produkto. Meron siyang magandang business. Kaya kung aaralin mo paano mag-handle ng objections, mas marami kang mako-convert na mga bibili ng products, magiging brand partner, and of course, yung mga travel incentive na to, kasama na yon. Okay, sa pwede mong makuha dito sa Usana. Unfortunately, hindi naman laging maganda yung nangyayari sa atin dito sa Usana. Dahil, syempre, yung Usana, opportunity lang siya. Pero ang totoong buhay, may mga tao na nawawala. And isa sa mga pinakamasakit na nangyari sa buhay ko is nung namatay yung father ko nung 2021. No? Ah, syempre, nung nagsimula tayo ng Usana, parang nangangarap tayo, 'di ba, na gaganda yung buhay natin and kaya ka nag-join 'di ba? Kaya kasi gusto mo mangyari 'yon. And I'm sure may mga mahal ka sa buhay na gusto mong isama doon sa mga pangarap na 'yon. Pero I'm sure, 'di ba, ang Lord may plano siyang iba sa atin. And hindi ko man 'yun naiintindihan nung year na 'yon, 2021, sa sobrang sakit, I was diagnosed Bell's palsy. Even ako, no, pag may mga ganitong klaseng nangyayari sa buhay natin, minsan para ang hirap i-promote yung produkto. 'Di ba? Kasi may maririnig ka na, akala ko ba maganda yung sana, bakit nagkakasakit ka? Pero kung naiintindihan kasi talaga ng mga tao, 'di ba? Ang Bell's palsy hindi naman yan talaga nakukuha sa pagkain lang eh. Ang Bell's palsy, nakukuha yan, 'di ba, dahil sa stress o dahil sa mga bagay na nangyari sa buhay mo. And ako talaga, personally, masyadong masakit po na mawalan po ng magulang. No, most especially na marami pa kaming gustong gawin, most especially dito sa Usana. I was just so thankful kasi ang sabi sa akin ng doktor, parang 6 months daw yan na hindi ka pwedeng gumaling, no? Or possible, pwedeng lifetime mo na yan. So, hindi ko ma-imagine kasi dito sa sana, kailangan mo lagi magsalita, 'di ba? Kailangan mo mag-talk, katulad ng ginagawa ko ngayon. And that time na nagkaroon ako ng Bell's palsy, kalahati po ng mukha ko hindi gumagalaw. And ang hirap. Kasi, syempre, yung reaction mo, kalahati lang. 'Di ba? So, imagine mo, isa naka-smile, ganyan siya, oh. 'Di ba? Isa naka-smile, 'di ba? Kasi hindi. And alam mo, nagulat lang din ako. And praise God, in 3 weeks, gumaling po ako. Sa tulong po, syempre, ng prayers. And of course, mas optimum dose ng Usana, mas dinagdagan ko pa yung mga tinitik kong mga produkto na naka-specific para ma-boost ulit, no, yung aking immune system. And of course, 'di ba, yung aking recovery. And thank God, gumaling naman po tayo. Ayan, sabi nga niya, facial nerve affected. Nung namatay yung father ko, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Parang nawalan ako ng purpose, anong gagawin ko. Pero may nagsabi kasi sa akin ng friend ko, nasabi niya, friend, ano ka ba? Yung father mo namatay, pero yung mother mo buhay pa. Sabi ko, "Oo nga no." 'Di ba? So sabi niya, bakit ka ba sobrang, okay lang yan na sobrang nalulungkot ka. Pero wag mong, alam mo yun, nakawin yung memories or yung time na pwede mong ialat sa natitira mo pang mga mahal mo sa buhay. 'Di ba? Tuloy-tuloy lang ang laban, no? Kaya the year after, nung 2022, nagulat na lang ako kasi nung natapos yung taon na to, nung tinignan ko lahat ng pinuntahan namin that year, sabi ko, ang dami pala namin pinuntahan. Nung nagpunta kami ng Chicago, nag-New York, no, umakyat kami sa bundok, sa Benguet, sa Atok, nag-Boracay kami, kasama ko, yung mama ko, and pati yung mama ng partner ko, yung asawa ko, 'di ba? And then, dati hindi naman kami nag-celebrate ng mga Mother's Day, ng mga New Year, nag-celebrate na kami ngayon. 'Di ba? Nagpunta ng Arizona, nag-Singapore, nag-Utah, nag-LA, Palawan, nag-Thailand, and ang hindi ko makalimutan, no, kasi ang ate ko nasa London, nasa United Kingdom, no, binisita namin siya, 1 month kami doon. Doon kami nag-celebrate ng New Year and Christmas. On this year, hindi ako makapaniwala nangyari sa akin to kasi sa totoo lang, naalala ko si Deus, wala namang pera yan eh. 'Di ba? Si Deus, hindi naman niya kaya yung mga ganyang klaseng mga travels talaga. Pero at that time, hindi ko talaga kayang gawin yung business din kasi nga alam ko I'm so devastated, no, wala akong purpose. And alam mo, hindi ko makalimutan yung taon na to kasi nung time na to na nawalan ako ng purpose, yung Usana, hindi siya tumigil, bayaran ako every single week. Hindi kayo maniniwala, 'di ba, na ito yung negosyo na pag binild mo talaga. Kasi ang gusto kong sabihin talaga, sorry medyo nagiging emotional kaya nalilito ako sa mga gusto kong sabihin eh. Ang totoo niyan,
hindi ko talaga magawa yung business nung time na to ng maayos. Dahil nga, hindi ganun yung drive ko nung buhay yung papa ko. Pero, ang hindi ko lang din talaga makakalimutan nung time na to is, grabe yung Yusana kapag inayos mo talaga siyang i-build ngayon. Kasi darating yan sa buhay mo. Ako na yung gusto magsabi sa iyo ngayon na kung ano yung meron ka ngayon, tandaan mo, pwedeng mawala yan anytime. Akala ko din yung papa ko, magtatagal pa ng ilang years 'Di ba? Mali ko ba na mawawala siya? Pero, kung wala kang gagawin ngayon, na para mag-prepare ka sa future, paano na lang? 'Di ba? Sabi ko nga, imagine, no, what if hindi ako nagyusana nung namatay yung father ko? Hindi ganun, magi-grief ka, pero sa bahay din. 'Di ba? So, sabi pa naman nila kung gusto mo maka-recover, kailangan makakita ka ng mga bagong lugar, tabunan mo ng mga bagong memories. Ang hirap naman, no? 'Di ba? Dahil wala kang pera, wala na nga yung papa mo, wala ka pang pera. Hindi mo pa magawa na maka-recover dahil nga parang dalawa-dalawa na yung inyong problema mo. So, ngayon, at least, if you start building your business right now, right, 'di ba? Nagkakaroon ka, okay, ng preparation mo for your future. And kaya ngayon actually after nung year na yon, nakabalik na ako kasi iniisip ko, I'm sure hindi lang ako yung tao or anak na gusto ng magandang buhay para sa parents nila. And gusto ko maging example para sa kanila na makapagbigay ng opportunity na, baka meron kang gustong ipa-travel yung mama mo or yung papa mo, 'di ba? Ito yun Ito yun, no, kasi yung papa ko bago siya namatay, na-travel ko siya. Hindi ako makapaniwala. Kasi alam ko kung ginawa ko yung work ko dati, na magkano lang yung sahod, hindi ko kaya yun. Hindi ko talaga kaya yun. And gusto ko maging example for them. Gusto ko maging living testimony na yung sana could be the opportunity na magkaroon kayo ng time with your parents dahil yung parents nyo hindi forever nakasama nyo. Maraming times, marami ako nakikilala, hindi sila makapaglaan ng time for their parents kasi lagi niisip yung work nila. Alam mo ba, I'm just so thankful about you, sana, kasi ang more than sa money, ang tinuro niya sa akin talaga is yung time mo sa parents mo or yung time mo sa loved ones mo. Yan yung hindi mo na mababawi ever. Yung pera, lagi naman ikaw walang pera 'di ba? Lagi naman uubusan ng pera, 'di ba? Pero yung moments na magagawa niyo ng parents mo, yan yung lagi mo nang dala-dala yan forever. And I'm just so proud na, or I'm just so happy na yung sana tinulungan niya ako makita na may mas importante pa pala sa pera. 'Di ba? Yung magkaroon ka ng time sa family mo, madalas ninanakaw yan ng trabaho natin. Madalas ninanakaw yan ng mga dapat na mga, kasi magbabayad ako ng bills, magbabayad ako ng ganyan. Kung may ganitong mga klaseng opportunity, pwede pala yun Tatrabuhin ko yung sana tapos libre yung travel namin. Bakit hindi? 'Di ba? Maraming objections, marami talagang hindi naniniwala sa iyo, pero kasama yun Dinaanan ko yun, nilagpasan ko yun. 'Di ba? And sobrang worth it nung pagdating dito. And I became Emerald Director. Maraming salamat sa aking partner, sa asawa ko, dahil siya din, ganun din naman yung gusto niya mangyari sa mama niya, no? Kaya marami din siyang travel na nagawa sa mama niya, 'di ba? And sabi ko, ang ganda nung vision ng company natin, 'di ba? Na hindi lang talaga puro pera dito. 'Di ba? It's really, sobrang grabe din naman yan kumita ka ng 600,000 isang buwan, pero hindi yan yung pinaka-importante talaga. Ang masarap marinig is ikaw na-achieve mo yung mga bagay na pwedeng ma-achieve sa'yo sana. Tapos, pati yung mga under sa organization na gagawa nila yung mga nagagawa mo. Sabi nga dito, success isn't about what you accomplish in life. It's about what you inspire others to do. So, ang sarap, no? Kasi, nung ginawa ko yung business na to, hindi ko to ginawa on my own. Kaya actually sa totoo lang mabigat sa akin nung sinabi ko kay Mentor 3 na hindi ako makakapag-train sa inyo. Kasi sa totoo lang, when I was building this business, yung core edge, kasama ko yan lagi. 'Di ba? Isang message ko lang yan, kailan may Mentor Mads, 'di ba? Kailan Mentor Dennis, 'di ba? Kung saan na kami pumunta dyan ng Mentor Dennis, andyan lang lagi yan siya.
'Di ba? So hindi ang buhay natin hindi naman laging ano yan hindi naman laging up yan Hindi naman laging masaya, hindi naman lahat ng kakausapin mo sasabihin nila, "Sige, mabibili ako ng Usana mo. Sige, magjo-join ako sa business mo." Pero alam mo 'yon, kahit maraming nagno-no, ang sarap sa pakiramdam na may mga tao na naniniwala pa rin sa'yo. Kahit hindi ka na naniniwala sa sarili mo. 'Di ba sinabi ko sa inyo, ang pinakaimportanteng bagay para na-handle mo yung objection, dapat may tiwala ka sa sarili mo. Kaya lang, paano pag yung tiwala mo, nawala na rin? Doon ko na-realize gano'n ka-importante na may team. Gano'n ka-importante na may mga taong katulad ng mga mentors nyo dito. Na kahit minsan ikaw, wala ka ng tiwala sa kakayahan mo, pero sila, they believe na kaya mo. Yan, nagpapasalamat ako sa team na to, sa Team Core Edge, for always supporting me. And naniniwala ako sa mga tao dito na you are with the right mentors, na hindi kayo pababayaan. Kasi ako nga hindi naman nila ako downline, hindi nila ako pinabayaan. Sila Mentor Trina, sila Mentor Dayan, sila Mentor Marky, hindi naman nila ako downline. Pero hindi nila ako pinabayaan, what more pa kayo? So I'm sure, 'di ba? Mahirapan man kayo dito sa business, magtuloy-tuloy lang po kayo. Dahil you are with the right mentors. And gusto ko lang share kasi ang Usana business natin, akala ko okay na yun nung naka-recover na ako, nung namatay yung father ko, napatravel ko yung mama ko, nakapag-create kami ng memories. Pero alam mo yun, nagulat ako hindi pa natapos yun. Last year lang, 'di ba, after namin mag-emerald ng asawa ko, 'di ba? Alam mo yun na yung business, 'di ba? Pwede mo talaga siyang ituloy-tuloy na palaki ng palaki. So, last year ito pa yung mga nangyari. Parang sounds mentor. Ay, may sound ba? Yung video? Wala mentor. Sound. Teka. Pero may video gumagalaw. Sound. Paano lagay ng sound? Pero anyway, kung walang sound, ayun yun, mga videos lang naman din yan. Okay, so pero actually maganda kung may sound siya. Pero basically, alam mo yun, ang dami pa nangyari sa akin last year na sa totoo lang, I'm so blessed na, baka dito kiniklik. Hindi, ayaw mo na yan siya. Okay, so, alam mo yun, parang sobrang thankful lang din ako na si Lord is, okay lang yun. Okay, so, Siyempre marunong pa. ang gusto ko sabihin sa lahat before I end, nahalangkot ko lang tong picture na to nung meron ako sinesearch sa something and hindi ko makakalimutan, I was like this 2018. Nung nakita ko talaga yung picture na yan, kaya ako kadesperado mag-succeed sa buhay ko. Nung time na yan, yung cellphone ko sira. Yung backpack ko, di lang kita dun sa picture, pero sobrang bigat niya. Kasi andyan lahat ng mga pang-present. Tapos pawis na pawis ako niyan. Dala-dala ko yung in-order nung customer. Hindi ko na nga matandaan kung sino yun eh. Pero alam ko lang, nung araw na yan, punong-puno ako ng pangarap. Punong-puno ako ng pag-asa na mababago ko yung buhay ko. Pag kinukumpara ko siya ngayon, I'm just so thankful. Na kahit hirap na hirap ako dati, hindi ko pinakawalan yung promise ni Lord sa akin. Kasi one of my favorite verse is this.
For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope in a future. Kung ikaw ay nahihirapan, I guess wala naman taong hindi nahihirapan eh. Pero wag mo lang tatanggalin yung pag-asa na meron ka. You're just one step closer to your dreams. Never give up and dig deeper. Baka malapit ka na eh. Baka andyan na yung matagal mo nang hinihintay na success. Pero sa dami mong pinagdaanan, bakit ngayon ka titigil? Baka isang push na lang yan. Baka isang prospect na lang yan. Baka isang play-in na lang yan. Andyan na. Kaya tuloy-tuloy lang. Lahat naman tayo may mga struggles. Wala namang hindi nahihirapan. Lahat naman tayo may mga mahal sa buhay. And I'm sure lahat naman tayo may mga motivations ba't yung ginagawa to. So huwag niyong tanggalin. Huwag niyong tanggalin yung mga motivations niyo sa life. And alam ko na magsasucceed kayong lahat. Thank you so much everyone. And I hope na next time, kayo naman yung mangi-inspire sa akin kung paano kayo magsasucceed dito sa business na to. Thank you. Thank you, Alright. Mentor. Thank you so much, Mentor. Thank you, thank Thank you. you so much, Mentor Deus. Naiyak din kami. Ayan. Thank you, Mag-thank you Mentor. tayo kay Mentor Thank you, Deus, Mentor everybody. Deus. Thank you. Mentor Deus, thank you. Thank you, Mentor. Ayan. Alright. Thank you so much sa iyong heartfelt sharing. Grabe, mixed emotion tonight. Pero sure ako, marami tayong natutunan about life. No? So, on behalf of our mentors and co-founders of Core Edge, thank you so much, Mentor Deus, no, sa iyong energy, time, experience, and everything. You're really the best. No? So, syempre, ano yan eh, kadikit ng bituka ng Core Edge yan. Okay? So, yan talagang pamilya natin dito. Thank you so much. So, God bless you even more. Of course, we're praying for you. And I hope you guys learned a lot tonight.